Nangyari ito sa isang convenience store na dati kong pinagtrabahuhan bilang cashier. Hindi naman siya malaki at sikat na tindahan. Taga roon lang din sa lugar namin yung may-ari at sinunod lang niya yung pangalan ng tindahan sa first 2 letters ng 3 niyang anak. Wala pang 7-Eleven at mini-stop noon sa bayan namin, Sir Neb. Kaya talagang puntahan ng mga kabataan yung tindahan na yon. Dahil first of its kind sa amin at aircon pa nga. Malakas talaga yung tindahan at magkakaroon pa sana ng ibang branches kung hindi lang kinailangang ipasara dahil sa mga kababalaghan na nangyari doon. Kagaya ng ibang convenience store ay 24 hours din ang operation noon. Natatanging 24 hours open na tindahan pa yun sa amin. Kaya talagang malakas. Ang problema lang ay wala kaming security guard. Isang gabi ay biglang nagkagulo sa store. Buti na lang hindi ako naka-duty noon dahil pang umaga ako. Baka kung ako ang naroon ay mamatay na lang din ako at maging multo sa store. Wala raw customer dahil malalim na yung gabi. Nagbabasa lang ng pocketbook yung isang cashier na tawagin na lang nating Kat. Tapos yung isa pang cashier na tawagin nating Dan ay nagbibilang ng pera sa kaha. Tahimik na tahimik. Kaya nagulat na lang yung dalawa nung makarinig ng naglalagapakang tsinelas at malalakas na sigawan. Napatingin daw sila sa labas at doon nakita yung 2 lalaki na naghahabulan. Paika-ika na raw yung takbo noong nauuna. Tapos ay papasok sana sa store ang direksyon. Hahawakan sana ni Dan yung pinto para hindi makapasok yung lalaki dahil obviously ay hindi maganda ang nangyayari sa mga ito. Ang kaso ay nakita ni Dan na nakatutok yung baril noong humahabol sa lalaking papasok. Tatamaan daw siya ng bala sakaling magpaputok yun. Kaya yumuko na lang siya at umatras. At ayun na nga, nagpaputok na yung nanghahabol. Basag yung pinto ng store at nakapasok na nga yung hinahabol. Nagkahabulan pa yung dalawa sa loob habang sige sa pagbaril. Sina Kat at Dan nagtago sa likod ng counter. Tapos nakisiksik sa kanila yung hinahabol na lalaki. Doon na corner at pinagbabaril. Nadaplisan din sina Kat at Dan. Pagkatapos ay tumakas agad yung namaril. Sir Neb, doon na nagsimula yung kababalaghan. Nagmumulto kasi yung lalaki dahil doon siya namatay. Pero sabi ng iba ay nagmumulto ito dahil hindi nakamit ang katarungan. Hindi kasi namukaan ni Kat at Dan yung bumaril sa kanya. Wala ring nakakita nung lumabas ito ng store at tumakas. Pero kung ano man ang dahilan ng pagmumulto nito ay talagang napakatindi. Dahil hindi lang simple na pagmumulto. Talagang galit siya at bayolente minsan. Marami ang nakakita at nakaranas ng pagpaparamdam noong lalaki at isa na ako dun. 2 buwan pagkatapos ng insidenteng yon ay ako naman ang isa sa panggabing crew ng store. Nagpakita talaga sa akin yung lalaki, Sir Neb. Nandun ako sa kaha nung bigla ay may sumulpot na figura sa tabi ko. Akala ko ay yung kasama ko, pero paglingon ko ay yung lalaki nga na duguan ang muka at nanlilisik ang mga mata na nakatitig sa akin. Napasigaw talaga ako at nagulat yung customer namin. Tinuloy ko na lang yung trabaho ko kahit na naluluha ako sa takot. Nawala rin naman kasi agad yung lalaki. Isa ko pang karanasan sa multong yon ay noong nakatulog ako sa counter. Gising naman yung kasama ko at walang customer kaya ayos lang na makatulog. May naramdaman akong malamig na kamay sa balikat ko. Pagkatapos ay may bumulong sa tenga ko ng "Tulungan niyo ko." Napabalikwas talaga ako at nakita ko yung kasama ko na nakatulala sa akin. Tumuro siya sa likuran ko kaya nagmamadali akong tumalon sa counter. Nakita pala niya yung lalaki na nasa tabi ko at parang bumubulong nga raw. Kahit mga customer namin ay nakikita yung lalaking yun na madalas daw ay nasa may counter nga. Buti nga hindi ko naranasan yung mga bayolenteng pagpaparamdam niya kasi yung ilang customers ay talagang nasasaktan. Either nahuhulugan ng mga products o kaya minsan naman
ay biglang sinasaraduhan ng pinto. Na-stress kaming mag-duty roon at isa-isang nag-resign hanggang sa wala na ngang makatagal na crew doon at wala na rin gaanong bumibili. Kahit kasi ipabless ay hindi pa rin napapayapa yung kaluluwa. Napilitan na lang yung may-ari na ipasara yun at ibenta yung lupa para kahit papano ay mabawi yung lugi niya. Ngayon Sir Neb ay parte na ng bagong palengke yung lugar na yon at minsan ay may nakakakita pa rin daw doon sa lalaki. Yung dating may-ari ng store ay nag-franchise na lang ng 7-Eleven. Nung dalaga pa ang asawa ko ay nakapagtrabaho siya sa Uncle John's o yung dating mini-stop. May karanasan ng misis ko sa isang katrabaho niya rin doon na naging dahilan para pareho silang mawala ng trabaho. Si misis kusang nag-resign. Yung katrabaho niya naman ay nasisante. 19 years old lang si Nat nang makapasok sa mini-stop. Girlfriend ko na siya noon. Nag-aaral ako habang siya naman ay huminto muna para makapag-ipon ng pang-tuition at makatulong na rin sa mga magulang niya. May isa siyang katrabaho roon na tawagin na lang nating Nomer. Yung si Nomer Sir Neb parati siyang dinidigahan kahit alam nitong may boyfriend na siya. Sinabihan niya ito na itigil na yung mga biro dahil naiilang siya. Nagsorry naman daw sa kanya pero doon na nagbago ang lahat. Bigla-bigla raw ay namimiss niya na ito. Tapos ako naman ay inaaway na niya. Napapadalas yung pagkainis niya sa akin at ayaw niya akong replyan o makita. Minsang binisita ko siya sa trabaho ay naabutan ko silang naghaharutan ni Nomer. As in harutan na hindi dapat ginagawa sa publiko, lalo na ng mga taong hindi naman magjowa. Off duty si Nomer pero nakatambay siya sa store dahil naroon si Nat. Sir Neb, parang puputok ang ulo ko sa galit noon pero hindi ako nag-iskandalo. Baka matanggal sa trabaho si Nat. Ang ginawa ko ay nagsumbong ako sa parents ni Nat. Legal kami kaya alam kong may kabig ako sa mga magulang niya. Nagulat na lang ako kasi sa akin pa nagalit si Nat. Sinugod niya ako sa bahay at pinagsalitaan ng kung ano-ano. Nasasakal na raw siya sa akin at bakit kailangan ko raw siyang tiktikan sa trabaho niya. Pinagtanggol niya si Nomer sa akin at sinabing mas mabuti pa ito dahil hindi pakialamero na kagaya ko. Ako yung naagrabyado pero ako pa yung lumalabas na masama. Inaawat ng mga magulang ko si Nat pero pati sila ay binastos niya. Tinawagan ko na yung parents niya para sunduin siya dahil nakaka-iskandalo na. Nag-usap yung parents ko at parents ni Nat dahil sa pinakita niyang kakaibang ugali. At naghihinala na pala yung tatay ni Nat na si Tatay Jan na ginagayuma ni Nomer si Nat. Minsan daw kasi ay nakikita nila itong tulala na lang tapos binubulong yung pangalan ni Nomer. Dumaan pa yung 2 araw. Tawag ako ng tawag kay Nat para kamustahin siya. Pero hindi siya sumasagot kundi maalin sa nanay o tatay niya. May sakit daw kasi siya pero nasa maayos na kalagayan naman. Wag na raw akong mag-alala dahil i-update na lang nila ako. Tapos noon ngang 2 araw ay tinawagan nila ako para sabihin na okay na raw siya at pwede na akong bumisita. Nag-aalangan pa nga ako noon kasi baka awayin na naman niya ako. Pero siniguro nilang miss na raw ako ni Nat kaya pumunta na ako. Pagdating sa bahay nila ay nakaupo lang si Nat sa terrace nila at hinihintay ako. Umiyak kaagad siya pagkakita sa akin at doon na nga niya nilinaw ang lahat. Tinulungan siya ng parents niya na magpaliwanag. Ginayuma nga pala siya ni Nomer. Noong kinagabihan na nanggaling sila sa bahay namin ay nahuli si Nat ni Tatay Jan na papalabas. Nung tanungin niya yung anak niya kung saan siya pupunta ay hindi siya sumagot at dumiretso lang kaya hinabol siya ni Tatay Jan. Nagwala na raw nang nagwala si Nat at nagpipilit na lumabas. Pupuntahan daw niya si Nomer dahil ito lang ang makakaalis ng init ng katawan niya. Doon na sumiklab yung galit ni Tatay Jan
at sinugod sa mini-stop si Nomer na saktong nandoon pa. Tinatanggi pa raw niya yung akusasyon ni Tatay John. Pero nung pakitaan ni Tatay John ng panyo na may mga sulat ng Latin, parang natakot ito at napilitang umamin. Binabluff lang naman daw ni Tatay John si Nomer na kunwari ay may alam siya sa panggagamot, kaya pinakita niya yung proteksyon niyang panyo. Nangako raw si Nomer nakakalasi ng gayuma kay Nat pagka-uwi niya. Ayaw maniwala ni Tatay John kaya hinintay niyang umuwi si Nomer. Tinupad naman daw yung sinabi at nang makauwi si Tatay John ay natutulog na si Nat. Nag-resign si Nat sa mini-stop at nung tanungin siya ng manager nila kung bakit ay sinumbong niya si Nomer. Napagdesisyonan ng manager nila na sisantihin naman ito dahil baka raw gawin sa iba pang katrabaho ang ginawa kay Nat. Sorry si Nat sa akin dahil kinuwento sa kanya ni na Tatay John ang naging pakikitungo niya sa akin noong nagagayuma pa siya ni Nomer. Wala naman sa akin yon dahil hindi naman niya ginusto ang nangyari. Sa ngayon, Sir Neb, ay kasal na kami ni Nat at may 2 anak na. Wala na kaming balita kay Nomer. Share ko lang po yung nangyari sa mga kaklase ko noong grade 9 kami. Pakitago na lang po yung identity nila dahil siguradong mababash sila sa kwentong ito. 6 years ago na po ang nakakaraan nang ito ay mangyari. Sa isang public high school kami nag-aaral at yung mga kaklase kong involved dito ay kilalang maaarte sa school. Tawagin na lang natin silang Aiza, Lorna, Jen at Minda. Ilang metro mula sa school ay may 7-Eleven. Tuwing nag-uuwian ay maraming estudyante ang tumatambay roon. Kabilang na nga yung sina Aiza. Bumibili lang sila ng fun day para makaupo sa loob at magpa-aircon. Pero kahit maubos na yung kinain nila ay hindi sila lumalabas. Madalas ay nasisita sila ng crew dahil hindi makadine in yung ibang customers dahil nga sa kagagawan nila. Ang iingay pa nila. Kaya naiinis din sa kanila yung ibang mga customers. Minsan ay bumili ako ng Big Bite sa 7-Eleven at palabas na sana ako dahil hindi ako makadine in. Siyempre pa dahil naroon sina Aiza at nakatambay na naman. Bumili naman silang lahat ng pagkain. Yun nga lang ay matagal na nilang naubos at matagal na silang nakatambay doon. May isang manong na takatak vendor ang pumasok para bumili ng rice meal. Kaso walang maupuan dahil kina Aiza. Bale 3 kasi yung mesa sa loob. Yung 2 occupied ng mga estudyante na kabibili lang ng pagkain. Tapos yung isa nga ay sina Aiza na nagkukwentuhan na lang naman. Lumapit yung isang crew kina Aiza. Pinakiusapan na umalis na sila kasi ang tagal na raw nilang tambay kahit wala na yung kinakain nila. Paupuin naman daw si manong takatak vendor para makakain. Tumingin si Aiza at Lorna doon sa manong. Tapos umirap at nagdadabog na tumayo. Si Jen naman sinabihan yung crew na mas pinili pa ng mga ito na magpaalis ng 4 na customer kesa sa isa na madungis naman. Nagdadabog din siyang umalis. Si Minda lang yung apologetic sa crew at kay Manong. Tapos napansin ko na tinapik ni Manong sa braso sina Aiza, Lorna at Jen habang nakangiti siya. Si Minda naman ay nag-bow down kay Manong at parang nagsusorry. Nginitian at tinanguan lang siya ni Manong. Ako naman na nakatayo sa may freezer ng ice cream na malapit sa pinto ay binunggo pa ni Aiza at sinamaan din ng tingin. Ako pa yung nagsorry sa kanya. Noong makalabas na yung 4 ay natatawa na lang yung 2 crew ng 7-Eleven at pinagkwentuhan ng mga ito. Sabi pa nila, yung maliit lang na long hair ang pwedeng pagtiyagaan ng ugali sa 4 na yon. Si Minda nga yung tinutukoy nila. Maarte lang daw at maingay si Minda, pero kapag naman pinakikiusapan nilang umalis, ay umaalis naman nang walang problema. Si Minda na nga lang daw yung tinitignan ng mga crew, kaya hindi pa binaban sa store yung 4. Yung Manong naman ay iiling-iling lang. Tanghali nangyari yon, Sir Neb.
Kinahapunan ay napabalita sa school na kinailangang umuwi ng maaga nina Aiza, Lorna at Jen dahil nagsuka sila ng nagsuka at nagkaroon ng matinding diarrhea. Kadiri nga kasi noong napadaan ako sa classroom nila walang mga estudyante. Sobrang baho rin ang room at basa yung sahig. Ang sabi ay nilinis yung classroom nila dahil nga sa suka at dumi noong tatlo na hindi na nakaabot sa CR. Hinihinalang na food poison yung tatlo kaya inimbestigahan kung ano ang kinain nila. Nakakapagtaka lang dahil pare-pareho naman daw ng kinain yung tatlo at si Minda, pero sina Aiza lang ang na food poison. Si Minda ang naging source namin ng chismis tungkol doon sa tatlo dahil sila yung magbabarkada. 2 araw daw na na-confine yung tatlo pero hindi humuhupa yung pagsusuka at diarrhea nila kaya pinaalbularyo na sila. Lumabas sa tawas na may nagalit daw sa mga ito dahil pinakitaan nila ng masamang ugali. Sabi pa ay 4 daw sila na lumabas sa tawas pero yung 3 lang ang natapik. Kaming mga estudyante na present sa 7-Eleven nung nagsuplada sila roon ay automatic na alam kaagad kung sino ang na-offend nila. Kahit naman sina Aiza ay alam din daw kung sino ang tinutukoy sa tawas. Hinanap yung manong na yon pero hindi na siya nakita sa paligid noong school o sa 7-Eleven. Sabi rin ng mga crew ay first time nila itong nakita. Gumaling naman sina Aiza, Sir Neb, makaraan ng ilang araw at nakapasok muli. Noong makabalik na sila sa school ay nag-announce pa yung principal habang flag ceremony. Dapat daw ay maging maayos at magalang ang pakikitungo namin sa mga tao dahil hindi lang sarili namin ang hinihiya namin kundi ang buong school. Mula noon ay nabawasan ng kaartehan noong 4. May nakakatakot po akong karanasan doon sa dati kong pinagtrabahuhan. Gusto kong maibahagi sa inyo yon. Tawagin niyo na lang po akong Lexi. Working student ako nung mapasok ako sa trabaho sa convenience store bilang crew. Pareho kasing nasa probinsya yung mga magulang ko. Bale, nakikitira lang ako sa kuya ko na may asawa at 2 anak. Sila yung tumutulong sa pag-aaral ko. Tapos ayun nga, nagpa-part-time job din ako para hindi sila masyadong mabigatan sa pagpapaaral sa akin sa kolehiyo. Nakakahiya din kasi pero wala naman akong choice. Kung mananatili ako sa probinsya namin ay walang mangyayari sa akin. Kaya tiniis ko na lang na pagsabayin yung pag-aaral at pagtatrabaho. Sa store na yun ko nakilala si Debbie. Nauna lang ako sa kanya ng 1 buwan. Mas bata siya sa akin. Naawa ako sa kanya kasi parang lagi siyang natataranta. Magugulatin din. Matalino naman siya at masipag sa trabaho. Kaya lang hindi ko alam bakit parang balisa siya parati. Parang may gumugulo sa isip niya. Kaming 2 lagi yung magkasama sa shift. Kaya alam ko yung mga kilos niya. Naoobserbahan ko. May mga pagkakataon na gustong gusto ko na siyang tanungin. Kaya lang pansin ko na umiiwas siya sa tuwing nagkakakwentuhan kami. Pag sa kanya napupunta yung topic, bigla siyang tumatahimik. Kaya hindi ko na lang din inusisa. Isa pang pinagtataka ko sa kanya, ayaw na ayaw niyang ipakita sa akin yung baon niyang pagkain. Hindi ko pa rin nakitang kumain ng ibang pagkain yun, maliban sa baon niya. Hindi ko naman masabing madamot siya dahil madalas ay nagkakasabay kami sa pag-uwi. Lagi niya akong nililibre ng pamasahe sa jeep. Ewan ko kung meron bang tao na madamot lang sa pagkain pero hindi sa ibang bagay. Baka ganoon siya. Okay lang naman sa akin yon. Wala namang kaso yon. Naku-curious lang ako kung ano ba yung baon niya na ayaw niyang ipakita sa akin. Isang beses nga pumasok ako sa locker dahil may nalimutan akong kunin sa bag ko. Pagpasok ko, bigla niyang niligpit yung kinakain niya.
napapailing na lang ako. Isang beses din nung wala pa kaming customer, nakita ko siyang nakatalungko sa isang sulok ng convenience store. Sabi ko sa kanya tumayo siya at baka makita siya sa CCTV na parang nalugi sa isang tabi. Sumunod naman siya, pero ganun pa rin yung muka. Mukhang nalugi. Hindi ko na napigilan yung sarili ko na magtanong kung may problema ba siya. Baka makatulong ako. Umiling siya. Yun ang naging sagot niya sa akin. Inakbayan ko siya sa balikat para maging komportable siya at sabi ko kung kailangan niya ng makakausap, magsabi lang siya sa akin. Tapos may pumasok ng customer, kaya nawala na yung atensyon ko sa kanya. Nung nag-night shift na kami, doon ko nakita yung mas kakatwa sa mga kilos ni Debbie. Una sabi niya ayaw niyang magpanggabi, kaso wala naman siyang pagpipilian dahil may shifting talaga kami roon. Rotation yun kaya hindi siya pwedeng tumanggi. Kundi ay baka mawalan pa siya ng trabaho na sabi niya ay kailangan niya. Sabi ko wag siyang mag-alala. Kung hindi siya sanay magpanggabi, ako na ang bahala. Aaliwin ko siya para mas maalis yung antok niya. Biro ko lang yun sa kanya. Ayun na nga, nagpanggabi na kami. Mas lalo siyang naging aligaga. Lagi siyang nakatanaw sa labas na para bang may hinihintay na kinatatakutan niya. Ako naman lagi kong tinitignan yung direksyon na tinitignan niya. Pero wala naman akong nakikita na kakaiba sa labas. Hindi ko siya tinanong kasi alam ko naman na hindi niya sasabihin sa akin ang sagot. Kaya inobserbahan ko na lang. Yung kasama namin na kashift ko na si Kuya Tabs, napapansin na rin siya. Sa akin nagtanong kung may problema raw ba si Debbie. Hindi ko naman masagot si Kuya Tabs kasi yun din ang tanong ko. Sabi ko na lang, ayaw naman kasi magsabi ni Debbie ng problema niya. Hayaan na lang kako namin. Sa pwestong yun ng convenience store ay hindi palaging matao kasi tabing daan ito at medyo malayo sa mga kabahayan. Kapag ganoong wala pang mga customers ay naglilinis-linis muna kami ng store o kaya ay nag-aayos ng mga produktong nawala sa kaayusan. Naghahanap kami ng magagawa para hindi antukin sa pagtunganga. Si Debbie nakita kong biglang nagtakip ng tenga tapos pinikit yung mga mata niya. Nilapitan ko siya kasi nag-alala ako. Tinanong ko kung anong nangyayari. Bakit nakatakip yung tenga niya? Naisip ko kasi baka napasok ng insekto o ano, kaya biglang sumakit. Pero mali ako. Sabi niya masakit daw sa tenga yung naririnig niya. Luminga ako. Pinakinggan ko kung may kakaiba bang tunog sa paligid. Ang narinig ko lang naman ay yung ugong ng mga sasakyan sa labas, tsaka yung mahinang tunog mula sa mga kuliglig kasi may mga puno rin sa paligid ng convenience store. Bukod doon ay wala namang kakaibang tunog na masakit sa tenga tulad ng sinasabi niya. Tinanggal ko yung kamay niya sa tenga niya. Sabi ko wala namang nakakatakot na tunog. Okay lang kako. Alisin na niya yung pagtakip sa tenga niya. Sumunod naman siya sa akin tapos tumingin sa labas. Tinanong ko siyang mabuti kung anong klaseng tunog ba yung naririnig niya. Pero ang sabi lang niya, basta nakakatakot daw. Siya lang daw ang nakakarinig nun. Tapos tinalikuran na niya ako at bumalik na sa pwesto niya. Natatawa at naiiling na lang si Kuya Tabs sa nakikita niyang kawirduhan ni Debbie. Ako naman, iba yung tumatakbo sa isip ko. Siguradong may pinagdaraanan si Debbie na hindi lang niya siguro masabi. Baka nahihiya o natatakot na malaman ng iba. Nung pauwi na kami, iisa lang naman yung way namin kaya sabay pa rin kami. Habang nag-aabang kami ng jeep, nakita kong malikot yung mga mata ni Debbie. Tapos bigla niya akong inaya na lumakad ng konti. Banda roon daw kami mag-abang. Lumingon ako kung ano ba yung parang kinatatakutan niya. At bigla gusto niyang umalis sa kinatatayuan namin. Nakita ko na
may isang lalaking maitim at matangkad ang nakatayo sa di kalayuan. Nakatingin sa amin, o baka kay Debbie lang, basta sa direksyon namin. Medyo natakot din ako nun kasi yung tingin ng lalaki parang may binabalak na masama, kaya nagmadali na kami sa paglalakad. Nung may dumaang jeep, sumakay na agad kami. Hindi ako mapakali kaya habang nakaupo kami ni Debbie sa jeep, tinanong ko siya kung kilala ba niya yung lalaki. Akala ko iiling na naman siya, pero nagulat ako sa sagot niya. Taga-probinsya raw yon, kamag-anak nila. Hindi raw sila nito pinatatahimik. Kahit malayo na sila, ay nagawa pa rin silang sundan. Pilit silang pinababalik sa probinsya. Gusto na nilang magbagong buhay. Naguguluhan ako sa sinabi ni Debbie. Nagtanong ulit ako. Sabi ko, bakit hindi sila pinatatahimik? Di isumbong nila sa pulis kung ginugulo sila. Kinagulat ko pa rin yung sunod na sagot niya. Sobrang hina lang ng boses niya. Wala raw magagawa ang mga pulis o kahit na sinong ordinaryong tao. Nagtaka ako sa sinabi niya. Napatingin yung ibang kasakay namin kaya hindi na ulit nagsalita si Debbie. Una siyang bumaba sa akin. Pagbaba niya, sinundan ko siya ng tingin. Nakita kong tumakbo siya papasok sa isang eskinita na parang nagmamadali talagang makauwi. Naging palaisipan sa akin kung anong klaseng nilalang ba yung kinatatakutan niyang yon at walang magagawa yung ordinaryong tao. Kinabukasan ng gabi, pagpasok sa store ay mas aligaga pa si Debbie kaysa nung mga nagdaang araw. Nagkakamali na nga siya sa pag-a-assist ng customer dahil hindi talaga siya mapalagay. Halatang halata sa mga kilos niya. Nagpaalam ako kay Kuya Tabs. Nakakausapin ko muna saglit si Debbie kasi hindi pwedeng parati na lang siyang lutang. Hinila ko si Debbie sa locker at kinausap ng masinsinan. Sabi ko ilang beses na siyang nagkamali nung gabi na yon. Nagkamali siya ng sukli ng item na binigay. Tapos yung isang customer na tinatanong siya ay hindi niya sinasagot kasi nakatulala lang siya. Hindi ka ako pwedeng ganun. Kung pinoproblema niya yung lalaki, sabihin lang niya kung anong maitutulong ko. May kaibigan ka akong pulis yung kuya ko. Baka matulungan siya. Kung paiiralin kasi niya yung takot at ganoong kilos sa store, pati kami ni Kuya Tabs ay madadamay. Kailangan din ka ako namin yung trabahong yun. Huminga ng malalim si Debbie at saka nagsorry. Hindi na raw mauulit. Palabas na sana siya ng locker pero pinigilan ko. Sabi ko handa akong tumulong. Tumango lang siya tapos bumalik na sa counter. Nung mga sumunod na gabi ng shift namin, pati ako natatakot na rin. Kasi yung lalaking matangkad na maitim ay nakita ko sa labas ng store. Parang nagmamasid. Pasulyap-sulyap sa loob ng store namin. Napilitan tuloy akong sabihin kay Kuya Tabs na yun yung lalaki na kinatatakutan ni Debbie. Sabi ni Kuya Tabs, wag daw akong mag-alala. Sa oras na gumawa ng hindi kanais-nais yung lalaki, ay lalabanan niya ito. Pero kako, paano kung may patalim o kaya baril? Kung tumawag na lang kaya kami ng pulis? Hindi raw pwede kasi wala pa namang ginagawa yung lalaki. Baka ma-false alarm kami. Binantayan na lang muna namin yung kilos niya. Alam kong nakita na rin ni Debbie yung lalaki. Lumapit siya sa akin at nagpaalam kung pwede raw ba na mauna na siyang umuwi. Pinayagan ko kasi okay lang din naman kay Kuya Tabs. Pero hindi ako mapalagay nung lumabas na siya ng convenience store. Hindi ko kasi siya nakitang tumayo sa pinag-aabangan namin ng jeep. Naglakad siya papunta sa isang direksyon na sa pagkakaalam ko ay madilim at delikado. Yung lalaki naman nung mga sandaling yun ay nawala na sa paningin ko. Kinausap ko si Kuya Tabs. Sabi ko kailangan kong sundan si Debbie kasi baka mapahamak. Sabi niya siya na lang yung susunod. Total ay lalaki naman siya. Pero mas kailangan siya sa store kaya nagpumilit na ako na ako na lang ang susunod.
Bago niya ako pinaalis ay may siningit siya sa kamay ko. Isang balisong. Baka raw makatulong kung sakali na malagay ako sa alanganin. Nagpasalamat ako tapos lumabas na rin ako ng store. Sinundan ko yung direksyong tinahak ni Debbie. Hindi naman yun kalayuan sa convenience store. May isang kanto lang ang pagitan ay natanaw ko na siya. Mabagal na mabagal lang yung lakad niya at palinga-linga. Hindi ko muna kinuha yung atensyon niya. Hinintay ko kung ano ang gagawin niya roon. Baka meron talaga siyang katatagpuin. Baka yung lalaking kamag-anak nila na kinatatakutan niya. Nagtataka lang ako kung bakit doon sa madilim na lugar pa sila mag-uusap, kung tama ang hinala ko. Huminto si Debbie sa paglalakad, kaya huminto rin ako at nagtago sa likod ng poste. Ilang sandali pa, yung hinala ko ay nakumpirma. Dumating nga yung lalaki. Muntik na akong lumubog sa kinatatayuan ko dahil para akong namalikmata. Nakita ko kasi na yung pagsulpot ng lalaki ay biglaan. Parang galing sa itaas ng puno tapos lumapag na lang bigla sa harapan ni Debbie. Pilit kong pinakalma yung sarili ko. Hinintay ko kung ano ang susunod na mangyayari. Una ay nag-uusap lang sila. Nakikita kong bumubuka yung bibig nila at naririnig ko rin naman yung mga boses. Pero dahil sa distansya ko sa kanila, kaya hindi ko rin maintindihan yung pinag-uusapan nila. Ang sigurado ako ay hindi maganda ang tinatakbo ng usapan nila. Dahil yung noo ni Debbie ay nakakunot habang yung mukha ng lalaki ay mukhang galit na galit. Kabado na talaga ako nung mga sandaling yon at lalo pang nadagdagan yung kaba ko nung magsimulang kumilos si Debbie na para bang hinahamon yung lalaki. Nagulat ako kasi maliit na babae lang si Debbie at balingkinitan pa yung katawan. Bakit niya hinahamon yung lalaki? Paano niya yun lalabanan? Hindi ko tuloy alam kung anong dapat kong gawin. Kung dapat ba na humingi ako ng tulong o wag na lang akong makialam. Ilang saglit pa at mukhang papatulan talaga nung lalaki si Debbie. Ang laki-laki niya, papatol siya sa babae. Tingin ko kay Debbie mahina lang dahil nga sa kaliitan niya. Mabagal pang kumilos. Pero sa pagkakataong yun, biglang nagbago yung tingin ko sa kanya. Dahil nakita ko kung paano niya mabilis na inatake yung lalaki. Sobrang liksi niyang kumilos na hindi pangkaraniwan sa isang normal na tao. Ewan ko kung namalikmata na ako nung makita ko siya na para bang lumilipad habang nilalabanan yung lalaki. Kinalmot-kalmot niya sa muka, tapos yung lalaki rin. Kakaiba rin yung bilis niya at husay. Kinusot-kusot ko yung mga mata ko. Hindi ko mapaniwalaan yung nakikita ko nung mga oras na yon. Para akong nanonood ng pelikula na maaksyon pero nakakatakot. Pati mga itsura nila nakakatakot din Parang galit na galit sila sa isa't isa. Napaatras ako nung makita kong nasugatan na si Debbie. Gusto ko na talagang humingi ng tulong. Tatakbo na nga sana ako pero napahinto ako nung makita kong nagawang patumbahin ni Debbie yung lalaki. Akala ko nga napatay niya pero unti-unti pa rin itong bumangon. Tingin ko ng hina. Nung makatayo na, bigla siyang naging aso tapos tumakbo palayo. Nangangatog ako sa takot. Hindi na ako nakaalis sa kinatatayuan ko. Napasandal na lang ako doon sa poste. Ganun na lang yung pagkabigla ko nung biglang lumitaw naman sa harapan ko si Debbie. Mukhang alam niya na nasaksihan ko lahat ng nangyari sa kanila. May mga kalmot din siya at nakita ko na may dugo yung katawan niya. Pinunasan lang niya ng tissue sa harapan ko habang sinasabi na kung maaari daw ay ilihim ko na lang kung anong nakita ko. Hindi naman ako makapagsalita. Sobrang nervyos ko nun. Napalunok na lang ako at napatango.
Habang naglalakad si Debbie palayo sa akin, ako naman ay hinahabol ang sarili kong paghinga. Nahirapan kasi akong huminga sa mga nakita ko. May hika pa naman ako. Nung makita kong nakalayo na si Debbie, ay tsaka ako nakahinga ng maluwag. Naglakad na rin ako pabalik sa convenience store. Nakita ko pang pasakay na ng jeep si Debbie doon sa pinag-aabangan namin. Parang wala lang sa kanya yung nangyari. Nung makabalik na ako sa store, nagdalawang isip akong sabihin kay Kuya Tabs yung nasaksihan ko. Una ay baka hindi rin naman niya ako paniwalaan. Pangalawa, kung sakali na maniwala siya, tsak na matatakot din siya. Ako nga hindi ko alam kung paano ko haharapin si Debbie bukas pagpasok niya sa store. May hinala ako na katulad din siya ng lalaking yun. Hindi pala hinala, kundi sa tingin ko ay yun talaga ang lahi nila. Nung tanungin ako ni Kuya Tabs kung anong nangyari sa pagsunod ko kay Debbie, sabi ko wala naman. Nakipag-usap lang kako siya sa lalaki. Baka may inayos lang silang problema. Baka utang o ano. Hindi ko naman narinig dahil nakadistansya ako. Pero okay lang kako. Wala namang nangyaring hindi maganda. Nung sumunod na gabi ay nailang ako kay Debbie. Hindi ko kasi alam kung paano ko siya kakausapin matapos yung nakita ko. Para bang natakot na ako sa kanya. Pero nung kakain na siya, nagulat ako. Kasi sa kauna-unahang pagkakataon ay niyaya niya ako. Sabayan ko raw siya sa pagkain. Ako naman napauo na lang. Nakakatakot kasi. Baka magalit siya at kung ano pang gawin sa akin. Pumayag naman si Kuya Tabs na magsabay kami ni Debbie na mag-break. Kinuha ni Debbie yung baunan niya. Binuksan niya yon. Nanlaki yung mga mata ko sa nakita ko. Kaya pala lagi niyang tinatago sa akin ang baon niya. Dahil yun ay hilaw na karne. Yun daw ang nakasanayan nilang kainin na mag-iina. Siya, ang nanay niya at dalawa pang kapatid na mas nakakabata sa kanya. Humingi rin siya ng pasensya sa mga kinilos niya mula pa man nang magtrabaho siya sa store. Sabi ko ayos lang, naiintindihan ko. Ang hindi ko lang naman maintindihan ay kung ano ba ang ibig sabihin ng nakita ko. Para kasing hindi ordinaryo yung pakikipaglaban niya doon sa lalaki. Umamin sa akin si Debbie dahil magaan ang loob niya sa akin. Pinagkakatiwalaan daw niya ako. Sabi niya hindi raw talaga yun ordinaryo dahil ang lalaking kinalaban niya ay mula sa lahi ng aswang kung saan din siya nagmula. Habang kumakain kami ay kinuwento niya sa akin kung bakit sila naglaban. Nagdesisyon kasi silang mag-iina na iwan ang buhay sa probinsya. Gusto raw nila na magkaroon na lang ng tahimik na buhay. Sa probinsya kasi ay inuobliga sila ng mga kalahi nila na mambiktima ng mga tao o hayop. Wala raw silang kapayapaan. Sumisikip na rin ang mundo nila dahil doon. Dahil nga maraming nanghahanting at kumakalaban sa mga gaya nilang aswang. Ngayong nakaalis na sila roon ay pilit naman silang pinababalik. Ginugulo sila. Ayaw daw sana niyang labanan ng kapwa nila aswang. Pero wala naman siyang mapagpipilian. Hindi na talaga sila babalik doon. Nanlalaki yung ulo ko habang nakikinig sa mga kwento ni Debbie. Kung hindi ko nasaksihan yung pakikipaglaban niya doon sa nakakatakot na lalaki, iisipin ko na gumagawa lang siya ng kwento. Pero nakita mismo ng dalawang mata ko yung patunay. Kaya papanong hindi ako maniniwala? Dahil sa pagtatapat ni Debbie sa akin sa maselan nilang lihim, ay gumaan na rin ang loob ko. Kahit papano, napanatag ako na hindi niya ako sasaktan kahit isa siyang aswang. Tulad ng sabi niya, gusto na lang daw niya na mamuhay ng normal. Kasi ang tatay naman pala niya ay mula sa normal na lahi ng tao.
Kaya ganun na may pagnanais sila na mabuhay tulad sa kung paano nabuhay yung tatay nila na matagal na ring patay. Mula noon naging palagay na ang loob ko kay Debbie. Hindi ko sinabi kahit kanino ang sikreto niya. Akala ko nga matagal pa kaming magsasama sa convenience store. Pero isang araw ay nagpaalam siya sa akin na aalis na siya roon. Lilipat ulit kasi sila ng bahay. Iba na naman daw kasi ang pinadala sa kanila ng lahi nila para guluhin sila. Nag-alala ako pero sabi niya pabayaan ko na raw. Mapapagod din daw ang mga yon kakasunod sa kanila. Pero hindi na talaga sila babalik sa probinsya kahit na ano pang mangyari. Yun na yung naging huling pagkikita at pag-uusap namin ni Debbie. Sa ngayon ay sinusubukan ko siyang hanapin sa social media. Pero mukhang wala siya noon. Kung sakali man na magkita kaming ulit, sana ay maalala niya pa rin ako. Hindi ko naman sinabi rito ang tunay niyang pangalan at ganoon din ang sa akin. Sana ay magkita ulit kami. At sana kung nasaan man siya ngayon ay namumuhay na sila ng tahimik ng pamilya niya tulad ng gusto nilang mangyari. Itago na lang natin sa pangalang No Night itong tindahan sa kwento ko. May isang karanasan ako sa tindahan na yon na talagang tumatak sa akin. Alam ko naman na isolated case yon. Pero sa tuwing makakakita ako ng branch ng tindahan na yan, ay madalas ko pa rin yun na maalala. Actually, hindi naman siya saktong sa No Night nangyari, kundi sa isang bahay na katapat noon. Pero dahil nga magkatapat lang sila, ay parang nadamay na rin yung tindahan sa kababalaghan. Kumakain lang ako ng rice toppings noon at nagmumuni-muni. Hindi ko na maalala kung anong oras na kasi bigla lang akong nagising noon habang nakikitulog sa bahay ng barkada ko. Nahiya naman akong manggising para magyayang lumabas, so ako na lang ang lumakad. Doon nga ako sa No Night napadpad at kumain. Nakatulala lang ako sa katapat na bahay noon na hindi ko naman masabing luma or abandonado kasi may ilaw naman sa labas. Kaso sa kung anong dahilan, medyo parang may kilabot factor siya. Hindi ko maipaliwanag ng maayos. Basta may kakaiba sa bahay na yon. Pagkatapos kong kumain, ay nag-ikot muna ako sa store at bumili ng ilang snacks at noodles para sa almusal ko. Pag-ikot ko sa isang stante, napalingon ako roon sa bahay sa tapat. Sir Neb, may nakita akong babae na nakatayo sa pinto noon. May 3 baitang na hagdan kasi mula roon sa pinto, tapos konting space pa bago magkalsada. Normal naman ang suot noong babae sa pagkakatanda ko. Nakamaong na shorts at dilaw na shirt. Ang tingkad pa ng pagkadilaw nung pang-itaas niya, kaya pansin na pansin siya. So anyway, hinayaan ko na lang si ate at naghanap pa ng trip kong bilhin. Noong time na yun kasi ay first time kong nakapasok sa No Night, kaya talagang sinusulit ko yung experience. Pag-ikot ko uli, nahagip na naman ng paningin ko yung babae sa katapat na bahay. Sa pagkakataong yun, nakababa na siya ng hagdan at nakalabas na sa pinaka-property noong bahay. Pero wala pa siya sa kalsada. Hinayaan ko na lang kahit medyo weird na yung pakiramdam ko sa kanya. Nagbayad na lang ako doon sa counter. Pero maya't maya ay napapalingon ako doon sa babae at parang pabalik-balik siya sa taas ng hagdan tapos bababa, pero hindi ko nakikita na humahakbang siya. Kabado 20 na ako noon kasi feeling ko hindi tao si ate. Hindi ako nakapagpigil at tinanong ko yung cashier kung nakikita ba niya yung nakikita ko. Saglit lang siyang lumingon sa kalsada tapos nagpout at sinabing huwag ko na lang daw pansinin dahil may kakulangan sa pag-iisip yung babae na yon. Doon ako nakahinga ng maluwag at lumabas ng store. Paglabas ko, napatitig pa ako doon sa babae at napansin ko na parang may sugat pa siya sa muka. Lumakad na lang ako at umuwi sa bahay ng barkada ko.
Mga 3 days pagkatapos noon ay bumisita uli ako sa bahay ng kaibigan ko. Sakto kadarating lang niya mula sa kung saan. Tapos nagkwento agad siya. Galing daw siya roon sa bahay sa tapat ng no-night. 5 araw na palang patay yung nakatira doon at nangangamoy na. Nag-iisa raw kasi yun sa bahay kahit may sakit sa pag-iisip. Nakaka-function naman daw kasi kahit ganoon at walang kaanak na magtsatsagang mag-alaga. Pinakita pa niya sa akin yung video na kinuhanan niya habang nilalabas yung bangkay. May isang kaanak yung patay na nagtanggal ng kumot na nakatakip kaya na-expose yung bangkay. Namamaga at ubi na yung bangkay pero matingkad na matingkad pa rin yung dilaw na t-shirt niya. Hindi ko alam kung dahil sa itsura noong bangkay o dahil sa realization kung bakit bumaliktad ang sikmura ko. 5 days nang patay yung babae pero nakita ko pa siya 3 nights ago. Sobrang kilabot ko talaga noon. Inusisa ko yung cashier na naka-duty noong araw na yon. Sakto na nandoon din siya at naka-duty nung gabing kumain ako. Sabi niya ay kinikilabutan din nga raw siya dahil nakita rin niya yung kaluluwa noong babae. Ang naisip namin noon, siguro ay humihingi siya ng saklolo sa amin para madiskubre na ang bangkay niya. Nakakapangilabot pero nakakaawa rin siya, Sir Neb. May sakit na nga sa pag-iisip pero nag-iisa pa sa buhay. Kung may kasama siya sa bahay ay hindi siya namatay at naagnas ng walang nakakaalam. Hindi siguro lalaboy ang kaluluwa niya at maghahanap ng tutulong sa kanya. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jazz. May nangyari po sa dati kong pinagtatrabahuhan na branch ng 7-Eleven. Hindi pa naman ako katagalan sa store nang mangyari yon. Bale nagkaroon po ng hiring dahil may nag-resign kaming kasamahan. Ang naabutan kong aplikante noon, 2. Parehong lalaki. Isa lang yung kailangan kaya isa lang yung natanggap. Tapos nakita ko yung isang lalaki na hindi natanggap. Pagtayo niya pwede naman siyang dumiretso sa pintuan. Pero lumigid pa talaga siya sa store manager namin. At kitang-kita ko na bumuka yung bibig niya na parang may binubulong. Hindi yung nakita ng manager namin. Ako yung kinabahan kasi laking probinsya ako, Sir Neb. Alam ko yung mga ganoong galawan na pasimpleng bulong, tapik, parang mga sumpa na palihim na dinidikit sa isang tao. Sinundan ko pa ng tingin yung lalaki. Lumingon siya sa store bago sumakay ng jeep. Ayoko sanang sabihin, hindi naman ako close sa store manager namin. Nahihiya rin akong magsalita. Kaya lang bago siya umalis sa store, hindi rin ako nakatiis. Hinabol ko siya sa pintuan. Sinabi ko kung ano yung nakita ko kanina na ginawa ng aplikante. Binalaan ko siyang mag-ingat. Akala ko matatakot siya pero sa halip ay tumawa pa. Sabi niya hindi raw siya naniniwala sa mga ganon. Bumalik na raw ako sa trabaho ko. Hindi ko alam kung ma-offend ako o ano. Napailing na lang ako. Isang araw pagpasok ko, naabutan kong nagchichismisan yung 2 crew na kasama ko. Pinag-uusapan nila yung store manager namin. Itago na lang po natin siya sa pangalang Mr. Steve. Hindi raw nakakapasok at ang sabi ng asawa nakatulala lang daw. Dinala na nga sa doktor pero walang nakita kaya balak daw patignan sa albularyo. Naalala ko yung aplikante na hindi natanggap. Baka nagalit sa kanya kaya binulungan siya at ayun na nga ang nangyari. Tapos may binulong sa akin yung isa sa dati kong kasama roon. Dapat daw kasi ay yun ang natanggap. Kaso mas pinili yung anak ng kakilala. Hindi na ako umimik. Kaya pala alam ng kasama kong crew. Dahil kapitbahay nila sina Mr. Steve. Mga ilang araw mula ng pag-usapan namin ng tungkol sa pagkatulala ng store manager ay bumisita siya sa store namin. Pero kita yung hinulog ng katawan
at lumalim din yung eye bags niya. Mukhang hindi nakakatulog. Inusisa siya ng mga kasama namin kung ano bang nangyari at ang laki yata ng pinayat niya. Akala ko ay hindi siya magkukwento, pero sinabi talaga niya sa amin na aminado siyang nawala sa sarili. Parang may bumubulong nga raw sa tenga niya, nasaktan ng sarili niya o kaya ay ibang tao. Kaya nagpapaalbularyo siya. Hindi pa siya tapos magpaalbularyo dahil ganoon pa rin eh. Mabigat pa rin yung pakiramdam niya. Kailangan pa raw niyang magpabalik-balik sa albularyo para sa gamutan nila. Tapos bumaling siya sa akin. Sabi niya mukhang tama raw ang sinabi ko tungkol doon sa aplikante na bumulong sa kanya. Tapos noon, hindi na ulit siya pumasok hanggang sa nabalitaan namin. Nauna nag-file lang ng leave. Sunod, resignation na. Kasi lumala raw ang kondisyon, sabi ng asawa niya. Sabi pa ng kasama kong crew na kapitbahay nila, dinala na raw sa probinsya at doon patitignan dahil malakas yata ang bulong na kinapit sa kanya. Mga 1 buwan pa ang lumipas ay nabalitaan naman namin na medyo umuokay na raw sa probinsya. Mahusay daw yung albularyong ng gamot sa kanya. Nakakatakot lang isipin, Sir Neb, na sa simpleng bagay na ganoon, pwede kang mabulungan ng isang taong may alam sa ganoong kapangyarihan kahit hindi naman ganoon kalaki ang kasalanan mo sa kanya. Kaya mag-ingat po tayong lahat, lalo na sa mga hindi natin kilala. Magandang araw po. Ako si Maureen o tawagin niyo na lang po akong Mau. Dating crew sa isang convenience store. Bali ang ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ng 2 kong kasamahan na dati palang magnobyo. Si Alex ang nauna sa store. Babae po si Alex. Tapos sunod na nakapasok naman doon ay si Kevin. Mga hindi na lang po nila tunay na pangalan nito, Sir Neb, kasi hindi ko alam kung nasaan na sila ngayon. Nung una ay wala akong alam sa kanila. Pero napansin ko lang na parang hindi nila gusto ang isa't isa. Hindi sila nagpapansinan at mahahalata mo sa kilos na parang may ilangan. Kaya natanong ko si Alex. Noon ko nalaman na ex nga niya at may malaking atraso sa kanya. Iniwan na lang daw siya basta. Pinagpalit sa ibang babae. Nung tanungin ko naman si Kevin, ganoon din ang naging sagot niya. Nasaktan daw kasi niya si Alex. Hindi naman daw niya alam na doon din nagtatrabaho. Sabi ko sa kanilang dalawa nung kausapin ko silang magkabukod ay kalimutan na nila yung nakaraan nila para makapagtrabaho sila ng maayos. Aba, isang beses nga nakita ko naman na ang sweet nila. Yun pala ay sila na ulit. Pero isang araw nagulat na lang ako nung marinig ko silang nagsisigawan. Inawat ko kasi nakukuha na nila yung atensyon ng mga customers. Tapos nung sumunod na araw, bati na naman sila. Masaya na naman. Tapos mga ilang araw ulit, nagbabangayan na naman. Paulit-ulit na lang. Hanggang sa isang araw pagpasok ni Kevin, napansin ko na dumadami yung tagyawat niya. Binigyan ko siya ng ilang tips kung paano yun pagagalingin. Oo lang siya ng oo. Pero kada araw na pumapasok siya, pansin kong padami ng padami lalo yung tagyawat niya. Hindi lang halos wala nang mapaglagyan sa muka, kundi lumalaki rin talaga. Na nagmumuka ng bukol sa muka. Hindi nakako yun pangkaraniwan. Patignan na niya sa derma. Baka may allergy siya sa mga pinayo ko. Pero sabi niya wala naman siyang sinunod maski isa sa payo ko. Kahit hindi niya sinunod yung mga tips ko naawa pa rin ako sa kanya. Kasi ang kinis ng mukha niya nung pumasok siya sa store. Tapos biglang naging ganun. Hindi naman sa pag-aano, Sir Neb, pero nakakadiri ng tignan. Kasi para sa akin, hindi na siya pangkaraniwang tagyawat lang. Si Alex noon walang pakialam. Tahimik lang siya. Nagduda ako na baka may kinalaman siya. Naalala ko kasi dati nung minsang nagkukwentuhan kami, nabanggit niyang mahusay na mangkukulam ang lola niya na nagpalaki sa kanya at tanging kasama niya ngayon sa buhay.
Naglakas loob ako na tanungin siya ng pabiro. Sabi ko, ba't naman ganun yung parusa niya kay Kevin? Hindi pa ba sila okay? Sir Neb, hindi ko inaasahan na seryoso niya akong sasagutin. Sabi niya dapat lang daw yon kay Kevin dahil hindi pa rin daw nagbabago. Nuknukan pa rin ang pagiging babaero. Tignan lang daw niya kung may magkagusto pa sa itsura ni Kevin. Tinanong ko siya ulit. Gusto kong makumpirma kung siya nga ang may gawa. Tinitigan niya ako. Nilapit pa niya ng konti yung mukha niya sa akin at saka sinabi na hindi raw siya ang lola niya. Tapos tinalikuran na niya ako. Ako naman hindi ko alam kung sasabihin ko o hindi kay Kevin. Kasi syempre si Alex ang kaibigan ko. Nagdadalawang isip din ako na makapagpalala pa ako ng sitwasyon. Siguro naman alam ni Kevin na mangkukulam ang lola ni Alex sa tagal ng panahon na naging sila. Hindi man lang siya nag-ingat o nangiming lukuhin si Alex. Nung talagang lumala na yung lagay ng mukha ni Kevin ay hindi na siya pumasok. Sabi ni Alex nagpapagamot daw sa albularyo pero tinatawanan lang niya dahil wala pa raw albularyo ang makakatalo sa lola niya. Yung mga gabukol na tagyawat na yon ay habang buhay na raw dadalhin ni Kevin. Tapos yung tawa ni Alex parang kakaiba. Noon ko lang siya nakitang tumawa ng ganun. Bigla tuloy akong nakaramdam ng takot sa kanya. Kaya ang bait-bait ko kay Alex Takot akong makaaway siya dahil sa lola niya. Mabuti na lang at matapos mag-resign ni Kevin sumunod na rin si Alex. Ang paalam niya, uuwi na raw sila ng lola niya sa probinsya. Kung bakit ay hindi na niya sinabi ang dahilan. Tapos nun, nawalan na ako ng komunikasyon sa kanilang dalawa. Magandang umaga po. Store manager po ako sa isang kilalang convenience store sa Pasay. Ako si Lena at sana po ay mapili ang kwento ko na gusto kong maibahagi sa inyo. Paborito ko rin kasing kwento sa mga kaibigan ko ang karanasan kong yon tungkol sa isang batang lalaki na laging labas-masok sa store. Bago lang ako sa branch na yon. Naabutan ko yung isang crew na may sinasaway na bata. Tapos tinatakbuhan naman siya. Kaya galit na galit siya. Nilapitan ko. Tinanong ko siya kung sino ba yung batang yon. Bakit niya hinahabol? Sabi niya naiinis na raw silang mga crew dahil yung batang yon laging pumapasok sa store. Takbo ng takbo. Ginagawang playground yung store. Wala kasing bantay doon kaya kahit sino na lang malayang makakapasok. Lalo na kapag busy yung mga nagtatrabaho. Lumabas na yung bata kaya sabi ko hayaan na lang. Pag pumasok ulit, ako na yung bahala. Makalipas lang yung mga 2 araw, ayan na naman siya. Pumasok na naman nga yung batang lalaki. Nasa tansya ko ay nasa 8 o 9 na taong gulang. Nanlilimahid, halatang hindi naaalagaan. Nagkataong busy yung mga crew. Sinundan ko ng tingin. Nagpunta siya sa likurang bahagi ng rack. Sinundan ko. Pero doon ako dumaan sa kabila para hindi niya ako mapansin. Inikutan ko. Nahuli ko sa akto habang sinisilid yung isang tinapay sa loob ng damit niya. Nagulat siya, hindi niya alam kung tatakbo siya o ano. Nanginginig pa yung kamay niya nung ibalik yung tinapay. Ang ginawa ko, hinawakan ko sa kamay. Tapos dinala ko sa isang sulok. Kinausap ko ng maayos. Pinagsabihan ko tungkol sa hindi maganda niyang ginawa. Sa susunod ka ako na mahuli ko siya, tatawag na ako ng pulis. Tinanong ko pa kung nasaan ba yung mga magulang niya. Kaso hindi niya sinagot yung tanong ko. Yung iyak niya halatang pinipigilan. Nakayuko lang siya pero kita ko yung takot sa mukha niya. Matapos ko siyang pagsabihan, binigay ko na lang din yung tinapay. Ako na lang yung nagbayad. Nung mga sumunod na araw, hindi na nagpunta yung bata. Siguro nadala na. Baka natakot na sa akin. Pero makaraan ng mahigit 1 linggo, bigla ko na naman siyang nakita. Nagtaka ako kasi hindi ko siya nakitang pumasok. Basta nakita ko na lang siya na nakatayo sa loob. Nasa isang sulok.
Walang kaimik-imik at wala ring kagalaw-galaw. May kausap akong customer kaya hindi ko muna siya inintindi. Nung nakalabas na yung customer, lalapitan ko na sana. Pero wala na roon sa kinatatayuan niya. Lumigid ako doon sa mga racks, kaso hindi ko na talaga nakita. Pagtingin ko sa labas, nandoon na siya. Nakatayo lang sa labas at nakatingin sa loob ng store. Kinutuban ako na parang may kakaiba sa batang yon. Bakit bigla siyang natahimik? At yung tingin niya sa loob habang nakatayo siya sa labas, parang may ibig sabihin. Naisip ko nga baka nagtanim siya ng galit sa akin o ano. Pero naisip ko rin hindi naman siguro, kasi pinagsabihan ko lang naman siya at binigay ko pa nga sa kanya yung tinapay na dapat ay nanakawin niya. Nung sumunod na punta ko sa store, ganun na naman. Nasa isang sulok lang siya at nakatingin sa akin. Hindi na ako nakatiis. Tinawag ko yung crew na laging nagsasaway sa kanya. Sabi ko, tignan mo nga yung batang lalaki. Medyo nakakatakot kasing tumingin. Kinikilabutan na ako. Napakunot yung noo ng crew at sabi ay nakalimutan daw niyang ikwento sa akin na yung batang lagi niyang sinasaway ay namatay na raw. Naichika lang din sa kanya nung tindera ng candy sa labas. Nasagasaan daw doon banda sa bahay nila. Kilala pala yun ng tindera ng candy. Wala na raw mga magulang yon. Sa tiyahin na lang nakatira. Pabaya naman daw yung tiyahin. Sa sugalan laging nakababad. Sir Neb, habang sinasabi sa akin ng crew ang mga detalyeng yon, para akong nanigas sa kinatatayuan ko. Kaya pala ako kinikilabutan sa mga tingin ng bata, dahil multo na lang pala siya. Agad kong inutusan yung crew na ipagtirik namin ng kandila yung bata. Hindi ko alam kung bakit siya nagpapakita sa akin, pero matapos kong malaman na wala na siya, ay tuluyan na siyang nawala. Hindi na nagpakita yung multo niya. Good evening po, Sir Neb. Tawagin niyo na lang po akong Ronil. Share ko lang po yung nangyari sa akin na hindi ko masasabing sobrang kababalaghan kasi wala namang masamang nangyari sa akin. Pero misteryo kasi, at noong na-realize ko na ay tsaka ko lang naramdaman yung pangingilabot. May katagalan na ito nangyari. Sa hinanakit ko sa mama at younger brother ko ay lumayas ako sa amin. Bala ko noon ay makituloy muna sa isang kakilala dahil masyado ng gabi. Kaso nakita ko na lang yung sarili ko na nagdadrive na palabas ng Maynila. Tinuloy ko na lang at kako bahala na kung saan makarating. Iyak ako ng iyak noon habang nagmamaneho dahil sa awa ko sa sarili ko. Noong nasa Calamba, Laguna na ako, ang dami kong nadaan ng 7-Eleven pero lahat maraming tao. Gutom na ako nung mga oras na yon kasi alas 10 na hindi pa ako nakakapaghapunan. Nahihiya akong pumasok sa maraming tao kasi mugto yung mga mata ko at gusto ko sanang mapag-isa. Nag-drive pa ako ng konti at lumiko kung saan-saan hanggang sa makakita ako ng convenience store na walang tao. Malapit sa UPLB Village. Cashier lang ang nakikita ko na kumikilos sa loob pero walang customers. So nagpark ako sa gilid lang nung makipot na kalsada. Hindi 7-Eleven yung store. Parang generic lang siya na doon sa bayan na yun matatagpuan. Pagpasok ko sa loob, pansin ko agad na hindi siya amoy aircon at ibang maamoy na produkto ng store. Mabango sa loob. Amoy pinaghalo-halong bulaklak at bagong tabas na damo. Sinabi ko agad yon doon sa cashier at napangiti siya. Napangiti na lang din ako. Isa pa yun sa nakakapagtaka, Sir Neb. Hindi ko na maaalala yung mukha noong cashier kahit nakausap ko naman siya ng may katagalan din. Ang ganda ng ambience noong store. Parang nasa bahay ka lang sa probinsya pero modern. Nagtanong ako sa cashier kung may rice meals ba sila. Meron daw. Sabay turo ng shelf na nasa tabi lang pala niya. Nakakamangha yung rice meals nila.
Parang lutong bahay dahil nakabalot sa dahon ng saging. Pinili ko yung may munggo at chicharon, tapos soft drinks. Habang kumakain ako, napapaisip ako sa mga desisyon ko sa buhay at parang medyo luminaw yung takbo ng utak ko. Pagkatapos kong maubos yung pagkain, ay may solid na plano na ako para sa bago kong buhay. Nilinis ko yung pinagkainan ko at nagpasalamat doon sa cashier bago lumabas. May sinabi siya sa akin na napagtuunan ko lang ng pansin noong umaga na. Sabi niya, naway marating mo yung ibig mong paroonan, sir. Nag-drive na uli ako hanggang sa abutan na ako ng antok sa Pagbilao, Quezon. Nagpark na lang ako sa isa pang convenience store doon at nagpaalam na matutulog lang saglit. Pinayagan naman ako ng crew, basta raw kapag sumisikat na yung araw ay aalis din ako. Ganun nga yung nangyari, Sir Neb. Pagputok ng araw, bumalik na ako ng Maynila. Pero imbis na yung daan talaga pabalik ng Maynila ang dinaanan ko, ay nilikuan ko yung parte ng Laguna na madadaanan ko yung convenience store na kinainan ko. Malapit yun sa kanto ng UPLB Village at may elementary school. Pero bumaba na ako't lahat ng kotse at nilakad yung pagitan noong kanto at school ay wala akong nakitang convenience store. Nagtanong-tanong na ako sa mga tao roon, pero lahat sila ay hindi alam ang sinasabi ko. Baka nagkamali lang daw ako ng liko. Tinanghali na ako sa paghahanap pero wala talaga. Sabi ng mga taga roon ay baka naengkanto ako. Natakot nga ako kasi kung ganoon nga, ano naman ang mangyayari sa akin since nakakain ako ng pagkain nila. Maghapon na nang magdesisyon ako na bumalik ng Maynila. Iniisip ko lahat ng nangyari doon sa mahiwagang convenience store at na-realize ko na wala namang masamang nangyari. Parang bigla pa nga akong nagkaroon ng peace of mind. Doon ko din naaalala, yun ngang sinabi ng cashier. Kung engkanto nga siya, parang wala naman siyang masamang intensyon sa akin dahil hinayaan naman niya akong makalabas ng ligtas. Nagsimba na lang ako at nagdasal na sana ay walang mangyaring masama sa akin. At sana nga ay makarating ako sa gusto kong paroonan kung saan man yun. Mula noon hanggang noong nagkaroon ng pandemic hanggang ngayong mga oras na ito, hindi pa rin kami okay ng mama at kapatid ko. Pero naging maayos naman ang buhay ko. Nakakaipon at nakakapundar naman ako. Feeling ko ito na yung paroroonan ko na sinabi noong crew. Binabalikan ko pa rin paminsan-minsan yung lugar kung saan ko nakita yung convenience store na yon. Pero wala na talaga akong nakita. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po, pasensya ma'am, sobrang late na. Belated happy birthday sa pamangkin ni Ma'am Dimples Yumi, si John Hendrix Alipio. Ako daw yung favorite niyang narrator. Naku, sobrang thank you sa'yo, John Hendrix. Sorry late yung greet ko kasi sobrang lakas ng ulan ilang araw. Nakala ko magiging shokoy na kami ng mga kapitbahay ko. Anyways, belated happy birthday sa'yo, John Hendrix Alipio. Shoutout na rin kay Ma'am Dimples Yumi. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.